Naimbag ni aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat. Day of Reckoning. Time of Reckoning. Ano po ba ibig sabihin nun? The time when one is called to account for one's actions, to pay one's debts, or to fulfill one's promises or obligations. Kaya ko po nasabi itong Day of Reckoning. Dahil po sa pagmamasid ko sa ating kapaligiran, parang merong Day of Reckoning or Time of Reckoning itong mga alipores/kaalyado ni former President Rodrigo Duterte. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Isa-isa silang nagbabayad ng utang, so to speak. Magmula sa pinaka-head nila na si former President Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang mga kaalyado, sa kanyang mga tao, hanggang sa kanyang mga vloggers. Ano po ba ang nangyayari sa kanila? Matapos po ng pagbubulgar ni ex-DOH Secretary Francisco Duque na inutusan siya ni former President Duterte na mag-transfer ng funds. Yan na nga ba ang sinasabi ko noon pa kung bakit ayaw bitawan ni Duterte si Duque nung time na marami ng palpak ang nangyayari sa DOH nung time ng pandemic. So ito pala. Ngayon ang sinasabi, pwedeng maging witness si Duque kung lahat ng nalalaman niya tungkol kay Duterte ay ilalabas niya. At the same time, meron pong EJK hearing dyan sa Kamara na iniimbestigahan na yung naganap na war on drugs ni former President. Kasabay niyan, hinihintay na lang ang paglabas ng ICC warrant of arrest para kay Duterte. Nakita ninyo yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ngayon, sinasabi, nawawala si ex-President Duterte. Kesyo nasa London, kesyo nasa China, kesyo nandito lang pero nagtatago na. Now is the time para harapin ni former President lahat ng kasong ito para mapatunayan niya, para malinis niya ang kanyang pangalan. Dahil kung magbabasa tayo ng comments, ang daming nagsasabi na the best president si Rodrigo Duterte, na siya daw ang pinakamalinis, na siya daw ay may pagmamahal sa bayan, na siya daw ay may malasakit sa bayan. Ano naman ang counter ng mga anti-Duterte? Yan ba ang may malasakit sa bayan? Binebenta tayo sa China? Nagkaroon ng gentleman's agreement nang hindi pinaalam sa taong bayan na siya ay pro-China? Isang bansang komunista? Mas gugustuhin nyo ba na tayo ay magpasakop sa China na isang komunistang bansa? So doon sa mga nagsasabi na puppet tayo ng Amerika, na puppet ng Amerika si President Bongbong Marcos, abay kung tatanungin nyo ang mas nakararaming Pilipino, kung pagpipiliin tayo kung ano mas gusto natin, ang makialyado sa Amerika o sa China. Mas marami po ang pabor na tayo ay makipagkaibigan sa Amerika. So sa mga nangyayari kay ex-President Duterte, nagtatago na ba siya? O ito ang tamang panahon para sagutin niya lahat ng akusasyon? Para malinis niya ang pangalan niya sa kanyang mga supporters, sa kanyang mga followers. Dahil kumpara sa atin na mas nakararaming Pilipino, mas marami na po ang nawalan ng gana at respeto kay ex-President Duterte. Lalo na nung lumabas yung gentleman's agreement at ito ngang paglaglag sa kanya ni Duque. Sinasabing galit siya sa korupsyon, pero ano itong mga nangyayari ito? Hindi ba korupsyon itong binanggit ni Duque? O ano ang nangyayari sa kanya mga alipores? Si Harry Roque, kasama si Banat Bay, may sampina. Ang lakas-lakas pa ng loob ni Roque na sumigaw ng bring it on. Pero ang balita ko sa unang araw ng pagdinig ng kanilang kaso, no show si Roque. O, asa na yung mga tapang ninyo? Pag nasa harap kayo ng camera sa social media, ang tatapang ninyo. Pero sa totoong buhay pala, hindi nyo maharap yung mga kaso ninyo. Although I'm sure, wala naman magagawa si Roque kundi harapin niyang kasong yan. Ito naman si Banat Bay. Narinig ko kasi, mula nung inilabas yung sampina, ilang araw na daw siyang hindi nagbablog. Well, hinanap ko rin naman yung kanyang channel para makasigurado tayo na nawawala siya. And true enough, parang ang pinaka-last na video niya was 3 days ago. So ano yan? Na-depress na nga ba si Banat Bay? Hindi siya makapag-vlog? Although may reason naman sigurado si Banat Bay kung bakit ilang araw na siyang hindi nagbablog, I'm sure may reason din tong si Roque kung bakit hindi siya sumipot sa unang araw ng kanilang paglilitis. At yung mga vloggers na kasama dito sa demanda ni Trillanes tulad ni Mr. Real Talker,
si Chinito Lods, maghanda-handa na rin kayo. Dahil susunod na rin kayo talaga dyan sa pagdinig na yan. At syempre, maghanda-handa na rin kayo sa gastos. Although balita ako, mayaman itong si Mr. Real Talker dahil siya ay kasama sa isang pyramiding ba yun or networking. So maraming pera yan. Kaya siguro kayo kumita sa inyong mga pyramiding or networking para ipambayad nyo sa attorney. Anyway, ang lesson po dyan, dapat matuto tayo where and when to toe the line. Kung hanggang saan lang ang freedom of expression natin. Dahil yan po ang ipinanlalaban ng mga vloggers na to. Ang sinasabi nila, freedom of speech, freedom of expression, pero kahit naman tayo mga ordinaryong mamamayan, alam natin na yung mga freedom na yan ay hindi po absolute. Meron pong hangganan yan. So dapat alam natin, hindi yung porke, oy, vlogger na ako, titira ako, magiging anti-government ako or anti-whoever. Masasabi ko lahat ng gusto ko dahil meron tayong freedom of speech. Hindi po ganun yun. And lastly, dito po kay Maharlika, nung nagkaroon ng tinatawag na Maharlika Leaks, nung naglabas si Mima Alicia ng mga dokumento at video na hindi pumapabor kay Maharlika. At ang pinaka-latest niya ay yung sex video di umano ni Maharlika. And as expected, dininay ito ng kampo ni Claire Eden. At ang palusot nila, hindi daw si Maharlika yung nasa video, kundi itong dating sexy star na si Myra Manibog. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Myra Manibog, lalo na mga kabataan ngayon, si Myra Manibog po ay isa sa soft drink beauties ni Dr. Ray de la Cruz. Kasama po dyan sa soft drink beauties si Sarcy Emanuel, si Pepsi Paloma, si Coca Nicolas, at ito ngang si Myra Manibog, na originally, dapat ang pangalan niya ay Mirinda. Dahil nga yung isa Sarcy, yung isa Pepsi, yung isa Coke, siya dapat si Mirinda. So hindi ko alam kung bakit hindi natuloy yung pangalan ng Mirinda, tinawag siyang Myra. Okay. At yan po nung panahon nila Sarcy, nila Myra, nila Pepsi, wala pa pong cellphone. So sinasabi nila, kuha daw sa lumang pelikula ni Myra yung video clip na pinakita ni Mima Alicia. Ngayon, paano magkakaganon? Kung yan ay galing sa pelikula ni Myra, dapat malabo yung video. Although sinasabi ng mga nakapanood, malinaw yung video at halatang galing sa cellphone. Ang system nito, bakit nyo idadamay ang isang taong nananahimik na? May mga anak na si Myra. Bakit nyo idadamay sa ganyang iskandalo para lang pagtakpan ang kasalanan ni Maharlika? Kung totoo man yung sex scandal na yon. And lately nga, napanood natin kay Julius Babaw na pinuntahan niya si Myra Manibog at ito ay nasa ospital yata at may sakit. Please spare Myra the agony. Wala po siyang kinalaman. Alam na alam po natin at kitang-kita naman po nung pinakita nila yung picture ni Myra, ang layo po dun sa picture ni Maharlika. Kung si Maharlika man yun. Ngayon, kung hindi man si Maharlika yung nasa video, hindi po iisang tao yung sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Maharlika na si Myra Manibog daw ay yung nasa sex video. At ang huling balita natin, magsasampa ng kaso si Myra against dun sa mga nagpakalat na siya yung nasa video. Ngayon, kung tutuusin, ako sa ganang akin wala akong pakialam dyan sa sex video ni Maharlika. Buhay niya yan. Her life, her body, her choice. Kung ano ang gusto niya sa kanyang sex life, pwede niyang gawin yan. Private po yan kung tutuusin Ang atin lang pong sinasabi dito, bumabalik lang kay Maharlika yung mga ibinibintang niya kay President Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos. Hindi ba ang tagal-tagal yan ng issue na mayroong polvoron video? Naunahan pa ngayon ng paglabas ng video ni Maharlika. Keso may sex video daw si Lisa Marcos, pero naunahan pa rin ng sex video ni Maharlika. So parang yung mga binibintang ni Maharlika, siya pala ang gumagawa. Kung siya nga yung nasa video. Ngayon, pati yung kanyang health status, nilabas ni Mima Alicia tungkol sa kanyang pagiging positive daw ng kung anong sakit na yon. Although alam natin na meron po tayong Privacy Act pagdating sa ating mga kalusugan at bawal po yung ginawa ni Mima, pero sabi niya, handa naman siyang harapin si Maharlika kung sakaling ito ay magdidemanda. Again, sinasabi ko po, wala tayong pakialam sa private life
at sa kung ano ang ginagawa ni Maharlika kapag siya ay nasa kwarto niya na. Ang atin lang pong pinupunto dito ay bumabalik sa kanya lahat ng mga paninirang ibinibintang niya sa first couple. So sa tingin ninyo, kung nandito lang din si Maharlika, hindi siya masasama sa mga kakasuhan? At kaya lang malakas si Maharlikang magsalita ng mga ganyan mga akusasyon, wala po kasi siya dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, kung nandito lang si Maharlika sa Pilipinas, matagal nang nademanda yan. Although meron na po siya mga cyber libel cases, na kaya nga malakas ang loob ni Mima Alicia ilabas yung kanyang mga dokumento at video dahil alam niyang hindi makakauwi dito si Maharlika. Hinahamon pa nga niya si Maharlikang lumabas dito. But then again, tulad niyan sinasabi ko, wala po tayong pakialam sa sex life ni Maharlika, kaya lang bumabalik lang talaga kung ano yung ibinabato niya sa ibang tao. Pero siyempre, wala pa rin tigil sa Maharlika. The latest na narinig ko, ang sabi niya, hindi na daw laban ng Marcos versus Duterte ngayon. Ang laban daw ngayon ay Marcos versus the people of the Philippines. Ay, nako, nakakatawa talaga si Maharlika. O hindi ba, para lang makapanira si Maharlika, kung ano-ano sinasabi niya, saan niya nakuha yung kalokohan na yan, na ang labanan ngayon ay hindi na Marcos versus Duterte, kundi Marcos versus the people of the Philippines. Nang ibig niyang sabihin na hate na mga Pilipino si President Bongbong Marcos. Nako, gumising-gising ka Maharlika. President Bongbong Marcos is so well-loved and respected dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi po natin maaalis na may mga haters na tulad ninyo, pero konti lang po kayo. So that will not be a cause of alarm para sa aming mga nagmamahal sa bansa, sa Pilipinas, at kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, tandaan nyo po ito. Kung sa mga taong binanggit ko, dumating na yung kanilang day of reckoning, darating at darating po ang karma ni Maharlika. Sooner or later than we think. O ayan, nagsimula na pong bumagsak ang ulan dito, baka hindi tayo magkarinigan. Pero napansin nyo ba, kahit na sinabi na ng Pag-asa na pumasok na ang tag-ulan, mainit pa rin po ang panahon. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo, lalo na sa mga katulad nating senior, pwede pa rin po tayo ma-stroke at magkaroon ng mga heat-related diseases dahil po sobra pa rin po ang init. Hindi man ganun kainit tulad nung nangyari nung April-May, pero mainit pa rin po. So kayo, ano sa tingin ninyo? Dumating na ba ang oras ng pagbabayad utang ng mga tao sa kampo ni ex-President Rodrigo Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ki Agmina.